handog at kaaya-aya sa paningin mo. Magpupuri sa iyo, ano mang kalagayan ng puso, nagagalaw o nagsisipayo. Ako'y magpupuri sa iyo at wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. Aming Diyos, ikaw ang siyang buhay. Pupurihin kita. Ialay itong buhay ko, buwang lahat ang dahil lamang sa'yo. Aking manlim ay naging makulang, bawat sandali nagkaroon ng saysay. Hallelujah. Karapat-dapat nasambahin ka ng buong puso, isip at kaluluwa. Hayaan mo manalay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya sa paningin mo. Magpupuri sa iyo, anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nagsisipayo. Ako'y magpupuri sa iyo at wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang buhay. Pupurihin kita. Hallelujah. Hallelujah. Buhay sa mundong ito, Hallelujah. ang hadlang ang landasin ko. Buhay na aking nagtitiwala sa'yo. Alam mo ay bawat hakbangin ko, dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mo manalay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya sa paningin mo. Hallelujah. Ako'y magpupuri sa iyo, anumang kalagayan ng puso, nagagalak sa'yo. Ako'y magpupuri sa iyo, wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. Aming Diyos, ikaw
ikaw ang siyang una. O pupurihin kita. Hallelujah. Pupuri sa iyo. Ano mang kalagayan ng puso, gagalak man o nagsisipayo, Hallelujah. ako'y magpupuri sa iyo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Ang pupurihin kita. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Okay, mga kung po kita tanan, basta lang dira aton nga pagdayo sa Ginoo. So siningatin niyon, nani guro may mga testimonyo guro guro ay, no? Sige, sino una mo pasalamat? Antes sa Bible study. Ako. Sige. Dahil praise glory gid sa ating mga Diyos. Ako nagpasalamat sa Ginoo na sa kaloy sa Ginoo, no, na nagapadayon ako sa paglalagad sa Ginoo, ginamit sa Ginoo na sa una kung balikan ko ako ng kabuhi, dati akong drogista. Siya marijuana, adik. Oh, sino nagsisyabu daw? Dati. Naman akong kabuhi sa una. Oh, tapos napriso ko. Ay, malawig at iniwan ako na priso. 1 year, 6 months na priso ko. Umangkot na mo, kung naman ako napriso. Napriso ko tungod, kaya ako nga pusil nga 9 ariyo. Kaya ako nga bata, na ospital, na dinggi, wala ko may makuha ang kwarta. So nagtrabaho ako bilang security guard bouncer sa may Paraiso Ibar Blas, ipat-ipat. Nagkasatsa ko nadila ko go-obra sa una. Oo, di karoon akong bata na dinggi, wala ko may makuha ang kwarta. Ang pusil ko nga 9mm, di-print ako sa Matso Dancer. Pag print ako kinabukasan, bawal mo na, priso ko. Ang hirap sa sulong sa kulungan. Oo, nagyan ko ang kalisod, kabudlay, kapait, sa sulod sa kulungan, rayot. Tapos, wala dalaw. Oo, pagkatapos na, nalaman ko pa ako nasawa sa mga masibang lalaki. Sakit-sakit mo lang ma'am, biyahan kasi mo bana. Oo ba? Ay, grabe, nagyan ko. Nagpakamatay na ko. Oo, sulod sa kulungan, kay hopeless na ko, depressed, wala na ko pag-asa. Pakamatay na ako, magbato ko CR lang. Ano ako nahabol lang, game mo kulugin. Magpakamatay. Habang nagpakamatay ko, may naghambal lang nga ako nga busis nga mabaskog na tingog na hindi na pagimuwa. Dumabungol ko. Digin kalag ko ang tali. Kag nagwa ako sa siya ng sin, dagi palita ko tong sino naghambal ako mga kokdan ng tulog. Tapos sino itong naghambal? So sa ulihin, na-realize ko, ang Holy Spirit ko sa Ginoo naghambal na. And praise the Lord. Hindi ko kapagkan ako ng kabalamon. Na. So, kinabukasan, ang bansang Silda Mayor ko, Brother G, kato sa Bible study. Sa kulungan, may Bible study na may simbahan na da. Kato, hindi ka din magawa kay, kung magawa ka, padapaon ka, lapusan ka ng baseball bat. So no choice kami mga piniriso, kundi mapungko kami to sa chapel, mamati kami to Bible study. Wow, ato na to tanan, kada 2 ka oras na. Una, ang mga pari, grabe wali sa mga pari. Sunod, mga pastor. Iba-iba mga pastor, ano na, Aglipay, ato na ang Mormons, tanan nga mga Sabadista, basta mga iba-ibang mga sikta. Sige na lawali, ang ako nga utok,
ano na ba? Na kurente di na maintindihan kay sarado pa akong mind kag heart mo sa Bible ba? Na kay ang Bible na sa una ginalikit ko na mo butangan sa marijuana. Kag yung iti sobra gid tama sa ako ni matagi mo marijuana yung kasama Bible. So muna grabe akong kabiso na. Ti mo to kasi nila Bible study asa sa ulihi ining grupo sa Jesus Miracle Crusade kay nakaputi man na sila. Nakaputi man diri. Oh, nagsulod dito sa ano ni sa kulungan. Yang bargulo, mga Simon man ni sila. Yung mga puti rin, mga Simon man ni sila. Wait, palapitan kong isabi ka, pangayuan ko pa ni Garilio, yung barko, brad. Si Garilio de Barbie. Ano nga man sang brother, oh? Uy, hallelujah. Wala si Garilio de Barbie. Ay, ganito. Siyempre, sarado pa ko mo. Ay, sa uli, nagwali na to ang nagwali na ang brother. Oo. So, kanami ba sa akong pamatinaan ba sa iya nga wali, bla? Nga daw DJ. Oo. Daw starit yung bala nga DJ, bla? So, kanami dyan. Si Bloody Preacher George Lopez, bla, Jason, na? Di daw kanami ako, pungkon ako dito, matin ako. Uy, ang wali niya, about sa kabuhay ni Joseph the Dreamer, ni Hope. Si Joseph gali, ay napreso man siya malawin natin yun. Si Job, grabe mga kabuhay niya. Dito na ko start basa Bible, ma'am. Wala ko to Bible, basa na ko to sa kabuhay nila ni Joseph. No, grabe, 10 times ko balik-balik ko basa, bro. No, hasta mag-CR ko, basa ko gyapon. No, kung grabe nga basahin. Asa ulihin na, na-open ako nga mind, kag heart ko. Uy, kung ikumpara ko sa kabuhay ni Joseph, the dreamer ako nakabuhi, wala di siya. Ni katitinggit ako na kung ikumpara ko, matakin mo kabuhay ni Joseph, matindi. Napreso siya, malawig na tinikon. Ang kaso niya, rape. Napabintangan siya nga rape. Di, masakit na siya. Tapos, kabuhay pa ni Job na dito, 10 times ko na basa. Asa sa uli, nag-open na ako nga mind, kag heart, napalangga, ali ko sa Ginoo galing. Na? Amen. Praise the Lord. Asa sa uli na baga na-enjoy na ko sa Bible study. Oo, na. Sige ka na, mangkot ko, Bible study, ang tawag na schedule. Nanto ko da, Bible study ni karon. Babling ni karon ang Jesus Miracle Crusade. Babling. Enjoy ko na mo babling ko. Naman ako. Before sina, sabi ko maligo anay ko kay gusto ko magpagwapo bla. Oo, kay Bible study daan. Damo sister, mga sister dito, mga gwapo, grabe mga sok ba nila. Oo, siyempre sarado pa ako nga may gagart ko. Namin may mga sister. Isa man to gamit si Ginoo bla, para na mapalapit na sa Bible study. Na? Oo. Nay, halika Nay. Happy birthday, Nanay! Happy birthday, Nanay! Halika, Nay! Oo! Padayon na itong kwento na, ha? Uy, padayon itong kwento. Ti, mo to, alin sa prisuhan, ano man, i-rewind ko. Sila, saka na lang ang kaputunay. Sadya ni Nay, nakwento, Nay. Oo, na, halika, Nay! Nay! Oo! Nay, oo! Na! Oo! Di karon na mo to, no? Padayon ta din akong kwento kay na Doon sa sister. Oo! Di karon kay sabi ko magpagwapo ko. Di na, ako na container balanay, natingala ko, sabi ko, wala man nilaman akong container. Naman may laman siya. Kaya ko kapalo gali, ang container ko, kada isa ka piniriso da, may kanya-kanyang container. Ibutang da. Pagkatapos, ay kung kabalo na, galito, pangamuyuan sang pari nga chaplain. Sa sunod sang kulungan nanay, o, pre-over, naging holy water. Ang tubig, naging holy water. Di wala ko kabalo na, holy water, galito nay. O, di karon sabi ko, Bible study ni karon na. Di, kuha ko sa container ko, ligo ko to si R. Ligo. Kung kapalo holy water ganito. Grabe nga ligo ko. Holy water mo.
Sus, pagkatapos ko paligo, ang pare, gapangita sa kun. Brother J! Sabi ko, oy Pads, ano to Pads? Di na to ang uli mo tayo sa mga dyan. Sabi ko, Pads, kipaligo ko! Yung party nagigano sa mga kauli, nagipaligo mo uli mo tayo. Party akin sa pare sa ako. No choice mo kabalo? Oo, may lang, wala kong gipinahan dala sa prisuhan. Di, may man lang, wala man nagreklamong pare dito sa warden naman. Ay, tapos, yun. So, ano to? Di, sa kaloy sa Ginoo, hindi man tungod sa tong holy water ha, na nabago akong kabuhi. Hindi man tungod sa holy water, nakagawa ko na kayo naman, sama na to mo. Hindi ba ito holy water? Hindi ba to? Sa sige ko ating Bible study, basta nakagawa ko na paggawa ko gid, ano na ba sa mga kasimbahan, asa sa huli, ikaluyan na, uy, ang ako nga bata, nang top 1 gali sa school, sa may Sacred Heart Academy ng Malanay. Nanawag ang bata ko. Ang bali sa bata ko, pang. Tapos sino ni? Bata mo ni pang. Kadto ka di pang sa ako na recognition pang. Kay top 1 ko, ikaw makabit sa ako na medal. Diba, matalino, gali bata ko. Tuon gali na ang, ano bala, ang pulong sa Ginoo bala. Na kitang magalagad gali sa Ginoo gali, mali pa yung ginumamot sa ako na Ginoo sa atol. So ang atong bata gali, pakamayuhon, bugayan sa Ginoo. Amen. Amen. Ito na matalino gali bata ko. Hindi pa proud man ko tatay. Pagabot ko dito sa raga, tos, way na ko kabit sang medal niya na, kaya nalit ko na. Ginulat ko na lang siya magpanaog. At niyakap ko akong bata, tungod sa iyahan na priso ko. Tungod sa iyahan na kilala kong Ginoo. Na, hambal ko na. Mga puli na ko na, kaya may Bible study pa kami sa kapulisan na. Kaya may Bible study pa kami noon sa PP1 Highway, sa mga kapulisan. Na, kanya, sige pang, balik ka pang, dalawin mo na ako pirmi pang ha. Sabi ko, oo. Di pagwa ko dyan sa may Sacred Heart Academy sa may gate, pagwa ko ba, hambal sang bayaw ko, Kuya G! Paglingon ko, wah! Ang asawa ko, ara. Pati kabit niya, ara. Ang ginimo nila, napaka-sweet nila nga duha. Galain ko na yun. Sabi ko lang, asawa ko. Palangda ko na, gipakaslang ko na. Dalaga, anong bukla na ito? Sumbagon. Oo. Pero may nag-ano pala sa ako na, hindi na gimuha. Hindi mo na karoon, mapatay mo na sila. Balik na naman sa kulungan. No choice. Pahimulong na lang ko. Lord, buligil ang kulog. Lord, pinagsarangan. Buligil ang kulog. Tapos, nakita ko na sila. Ang iyahang kabit, ara man siya. So, ang giniko sang asawa ko, kaya daw nadukan di sila. Palipod ang ako ng asawa, kato siya kabit. Likod sa kabit niya. So, ang kabit niya, sobrang takot. Gailihi. Pin may nakita ko nung sila tatlo katao, ara ko nung di sa likuran. Kung alagudag ko, kung mga tao. Yung mo nga sobrang takot dala siyang kabit niya. Di kay naluoy naman lang ko kay may bata na sila nga gamay. Nambal siya nga asawa ko ba, naman na siya. May bata na dali ka mga gamay. Mga 2 months pa lang o 3 months pa lang tunay. Tinaluoy ko. Sabi ko, sige, padayonon niya na lang na. Danay na lang ka mga duha. Nagsugod na ko sa imo. Na? Di puli ko na Pagpuli ko ito sa balay, nag-plus man sa mind ko. Hanggang sa espiritu, nakilala mo na ko. Ginag ko na kabuhay mo. I-share mo sa kanila. Di paano ko i-share? Di sa Facebook, sa Messenger bla. Gin-chat mo ako na sawa. Chat ko, nami akong share bla. Paano ko na preso, paano ibang ko sa Ginoo, na. So, nag-reply. Pag-reply niya, limpay man ko. Kaya abay ko ang reply niya, kaya tawagan na mo na, so ang reply niya ma'am, ano? Brother G, brother na. May lang ini pastor. Brother na ang reply niya. Pwede mo kalimpay. Brother naman isa ako. So, legit. Ay, kaya na ngayon, sorry ma'am. Ay, di pasaylo ko na lang. Kaya na ngayon naman, sorry. Meaning, napatawad ko na gali sila man. Di sabi ko, sige, padayon na lang, napatawad ko na ko mo. Dilipay sila Sunod na mga naglaw, nanawagan ako ng asawa. Abang sa asawa ko, Brother G. Sino ni? Buko namin pa sa busis niya. Nay, daw gusto ko siya balikan mo. Kaya naman siya daw gusto ko siya gawon mo lang. Di ko, kaya naman napatawag ka. Hindi kasi gusto namin makasal.
legal ng kung pwede, mapirmahan ta sang legal separation o annulment. Kami mabayad sa abogado. Na, tiyabal ko, mapirmahan kita. Kanya, oo, sige, tagaan nyo lang ko 2 semana. Kaya mga muyong ko, tudo-tudo. Na, after sinagi, follow up nila ko. Mabaya, Brother JT, kumusta? Sabi ko, sige, mapirma na ko ng annulment na to, hindi na naton nga video. Saraga, magyapon. Di, pagabot ko dito, lantaw ko dito, atong abogado, bro, pa. Ari di ang misis ko. Lantaw ko sa misis ko, itsura niya daw, guwapa daw, hindi. Dugo-dugo ka. Di na wala. Ano sa ulit na, pirmahanay na kami, Nay. Pirmahanay na kami. Nga, di, huli na ko, kuha kong hawid ko. Gawin na ko. Di, tapos na. Susunod ng mga sinibanan, nanawag naman ang asawa ko. Ano ang ambal ng asawa ko? Brother G, yung ko ano? Mapirma naman ko. Tapos na ko pirma. Hindi. Invited ka naman, Brother G. Hindi ko sa ano? Sa kasal naman na, di ba? Grabe. Invited po ko sa kasal nila nga buha. Oo. Sabi ko, kung hindi ko kilala ang Ginoo, kag hindi ko gibago sa Ginoo, Nay, ay, mamaya na ako, Nay. Salamat din sa Ginoo na ako nakabay, tawag gibago sa Ginoo. Na sa una, nakadlukan ko sa amon sa Cebu, Nay. O, kay, gatuga ko. Dubaligya sa Cebu. Tinan na lang, mga nabla. Pero salamat din sa Ginoo na ang sa una, na ako maski mga labuan ko, masugata gani kami. Uy, ano naman nga din? Palagyo na sila. Oo, pero sa Nay, sa kaloy sa Ginoo, sila magkatawag. Brother J, buligi kami, mga kami libre pabahay, baligi. Baligi, Nay kami nang hindi kalasisan, baligi. Brother J, palubong. So, marami wala. Nasa unang malaking na tao, so, ano na gila? So, kita-kita ginawala na adam-dam na ginabuligan sa kalusog ginawala, mga himala, mga masakapon, yung periodo na tayo. Tapos ang mga nabuhitig sa tao na nabag-unay na dito kung ginagawa na may Diyos, galing ka, libutan galing, ng gamhanan na itong ginalagaran. So, hasta lang dira ako na sharing, ako na testimonyo na may damo pa siya. Sa dason naman nga itong istorya na next na episode naman. So, yatag tinion, no? The highest praise, the glory lang sa ating mahal na Diyos. Basi gusto pa may mag-testimonyo, no? Si Buddy Landoy. Ako po yung sir. Si Nanay, mag-testimonyo. Nanay, sige! Makakatang glory. Ha? Si Nanay. Oh, masir si Nanay. Yes. Ngayong hapon, brother and Yes, sister. ako Nanay. Ako may share man kapon na tabuhi. Yes. Oh. Sang hasta pa subong ka na. Oh. Hindi na pagit ako. Kainang aga. Ginamayan lang ako din sumpong duman. Kaya bala din pusis ko bala. Uy, hallelujah. Tira, napinarula din ako. Nasumpong ako. Kainang aga, among man. Tinahimos ang duwa ko apat na pinigil. Pero basta ra ka sa Ginoo, hindi makanaog ang panulay. Gahigda ko pala, buti lang. Nagbangon ko kay ang tiil ko, ano ang ginauna nila, hinahagan nila ako nga matuli. Kaya dito naghalin ang ako na balakian mo. Sang primero ko kita na nga ako. 5 katao, hindi makadaog sa akon. Lain ang lingog na nagagwa sa akon ba tapos ang mata ko nahadlok. As kang mga apo ko nga gamay nahadlok. Isang sa Diyos gugma ka ako ka to. Hindi man pwede nga maano ako sa mga babaylan. Hindi pwede. Bisan sa amo nila mga amo. Hindi pwede. Siling sa ako ko. Siling nga lakad ko. Tabala sa miway kay bakal kita kami. Siling ko pa mahalsan kami na 5,000. Kaya siling nga ka ay ka mabayad kay ako man. Pero wala gid ako nagpadala. Wala gid. Siling ko bayae lang nyo ako kay ako lang kabalo sa kaugalingon ko. May Ginoo kita. Dira ko lang sa Ginoo isalig ang akon nga kaugalingon nga hindi lang nila ako pagisagad bala ka kwan puntis matahan ako pa dagdag ako sa salong puntis gakabit ako sa katri.
kapanghawig ko lang, hindi ko madala. Mm. Kalain-lain pang sa hitsura sa lalaki na maitom, bulbulon, Uy, kapal to. nagaipat ang mata, mapula ang bakba. Daw mo na bala na tapos na kurong-kurong ko. Pero tina ang pamersa ko. Ginapugong nila ako sina. Pero kuwaon ko lang niya. No, Nay. Hindi pwede na sa dire. Oh, sige lang, Nay. Amo na ipasuksok sa akon sa mga Diyos gugma kay tindira pa ako mo. Makasimba ako pastor dito sa inyo kuwaon ko ni. No. Oh, itry ko ba si Oh, para hindi na hindi lang anay sa Domingo sa buwas. Oh. Kay balaan mo ang apo ko diop na buwas kasi nga lula biyaan mo ko di nga nang kundi op ko lang ko na makaimaw kita sa isa ka adlaw karon sila niya biyaan mo ko. Pisiling ko basta sa dason nga Domingo ako masimba. Oh. Dito sa Dugay man ako da mo. Dugay ako da sa among nga born again. Dugay ako da. Dugay sa akong da. Amo tong pero sa subong daw sa isa ka bulan daw ka isa na lang ako sumpungon. Oh. Kung mangakit ko bala pero daw ginalikom ko bala haw. Oh. Pero may nag-ano gid sa akon. Sige ha, pangakit ka, pangakit. May puhit di. Di daw, di kay sa Diyos gugma, amo ni ang ginaano nila sa akon. Di kun sumpungon ko, amo ni ang ginakuha sang ako ko, kag ipaon sa akon. Oh. Tapos ang holy water, Oh. ginapainom ako, pag ibubog sa ulo ko. Oh. Pero subong wala na ko gagamit. Kahit di daw sinsurar ko gid bala nga masarangan ko. Praise the Lord. Ginatungkot ko subong Oh. pareho ka inang aga. Gulpi ko pisik. Hambal ka ako kung malaki. Ano to lang? Siling ko ginakungit naman nila ang tiil ko kay mapulit ko no ako. Uy. Sige pa ba ida? Pero sa kaluoy sang Ginoo, masumpong ako. Si Lord dayon ang napangamuyuan. Amen. Hindi nila ako mga dalati. Amo na ang ginaano ko kid. Kinang hambal ka babae ko nga ako. Sila yala mag-abot ganit da karon ang pastor mapapre-over ka. Amen. Amen. Praise the Lord. Amo to. Amo na lang na. Wala na. Amen. Amen. Praise the Lord. Kung ihalin ko sa ano, lawig-lawig, gid ka na. Oh. God bless, Nanay. God bless Sa po. testimony, Nanay, no, kayong ginokid. So, sino pa ang gusto magpasalamat sa Ginoo? Ha? Bayaw ang tiil. Sino da? O kung wala na? Wala na? Nahuya ka na sila, Brad. Sino lang ba? Si sister. Basta may share si sister. No? Oh? Iya, may inagihan Oh, may inagyan ni Ako sister. mismo, makatestimony. Oh, grabe. Nagyan yung sister na eh. Oh, grabe kung i-share niya na eh. Ha? Pagpapalain ka ng malapang ino. Oo. I-share. Dasal naman. Oo. Dili nga side. Salasan. Dasal na lang. Dasal na lang. Adi, sige. So, ang imot ha. Salamat gid sa nagtestimonyo. So, God bless gid. So, siningatin yon. Mamati naman kita sa pulong sa Ginoo. Oo. Bible study. Na, after sina, pwede ka mumamangkot. Kung ano hindi nyo naintindihan, parte sa Bible study, aliman si Pastor Jason, aton makasabat sina. And then after sina diyon, makanta naman ta, then mag-closing prayer. So yata itong gusto nyo kay Pastor Jason, makabang mo! Magandang hapon, no, kay Sister Mitch, Yes. kay Sister, pangalan mo? Angelica. No, Sister Joan, Yes. kay Nanay, pangalan mo Nanay? Dolores. Nanay Dolores. Kay Nanay Linda. Linda. Okay. So, maging kay Brother J, kay Yes. Brother Landoy, kay Amen. Brother G. Mark, kay Brother Leonard, no? So, magandang hapon, no? At higit po sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati,
pagdadakila at pagsamba ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen. So, bago po muna yan, mga kapatid, tayo po muna po ay manalangin, no, sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. So, pwede man, opo na lang kayo. Yes. So, tayo po ay manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos at gabay, hilingin natin ang kanya pong gabay sa ating pong pag-aaral ng kanya pong banal na salita sa mga oras na ito. Opo, dakila at mapagpala po naming Ama, Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat amang banal, sa matamis sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoong Diyos. Sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, kami po ay nagpapakumbabang loob, kami po ay humihingi po ng iyong awa, ng iyong habag, ng iyong kapatawaran. Sa lahat ng aming po mga pagkukulang, sa lahat ng aming po mga pagkakamali o pagkakasala, mahal na Panginoon Diyos. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Lahat po ng mga naririto, mahal na Panginoon Diyos. Iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay at lukuban kami ng iyong kapangyarihan, mahal na Panginoon Diyos, sa mga oras na ito. At sa aming pag-aaral ng iyong pong banal salita, buksan mo po, O Diyos, ang aming pong kaunawaan na maintindihan namin at maunawaan po namin ang iyong kalooban, ang iyong mga salita at iyong kapangyarihan na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin bilang panglaban namin sa lahat ng gawa ng kaaway. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ng aming Panginoon. In Jesus' name, lahat po tayo magsabing Amen. Amen. Praise Lord. So, purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Tanda po natin mga kapatid na ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos, ito po ay makapangyarihan. Amen. Mabisa. Ito po ay panlaban po natin sa lahat ng gawa ng kaaway. Kahit nga po mga kapatid, yung mga masamang espiritu, basta tayo po mga kapatid ko ay nakikipag-ugnayan sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos, so pwede po natin itong sasawayin. Yes. Amen. Sapagkat tayo po ay anak ng Diyos. Yes. Bilang anak ng Diyos, mayroon tayong kapangyarihan para itaboy yung mga masamang elemento o masamang espiritu. Yes. So bawat isa sa atin ay binigyan ng mahal na Panginoong Diyos ng kapangyarihan. Amen. Kaya lang, hindi lang natin alam ito kung papaano gagamitin. Di ba? Siguro si nanay, ito po ay mayroon pong alam ito kung papaano gagamitin yung kapangyarihan ng Diyos na ibinigay sa atin. Yes. Di ba? So ngayon, sabi ng banal na kasulatan, sa aklat po ng dito po sa aklat po ng Roma, Kapitulo 1, ang talata po ay 6. Tanda po natin, sabi po dito, sapagkat hindi ko ikinakahiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. So dito po, tinutukoy ng banal na kasulatan na dapat hindi natin ikakahiya ang Ebanghelyo o yung salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos, sapagkat ito po ay siyang kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. So ibig sabihin mga kapatid, yung magkakamit pala dito ng kaligtasan, yung sumasampalataya, yung naniniwala sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga dito po sinasabi, hindi ho lahat ay binibigyan ho ng kapangyarihan ng Diyos dahil nga po hindi nga po sila sumampalataya. So bagamat sumampalataya, kulang. Di ba? So ngayon, nasabi dito, ito ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. So ngayon, mayroon tayong power, kapangyarihan na siyang gagamitin natin laban po sa mga masamang espiritu. So ngayon, ano ito? Ito yung salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Kaya nga sabi, sa Roma, sa Marcos, sabi po dito, sa aklat po ng Marcos, Kapitulo 16, ang talata po ay 15. Ngayon, sabi, at sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapan. So ano ang kaibahan po? O may pagkakaiba ba? O parihas lang? Yung sinasabi doon sa aklat na Roma. So dito po sinasabi sa aklat na Roma ay kapangyarihan ng Diyos, yung salita o Ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Ito po ay kapangyarihan para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. So ngayon, nasabi naman dito sa Marcos na sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan. Ibig sabihin, ito po ay sa pangkalahatan na.
Ngayon, ang sabi po dito na inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. So, ibig sabihin, ano man po yung kulay natin, maputi, maitim, o taga-ibang bansa, taga-ibang bayan, o sa amang bansa tayo, o iba't ibang lingwahe, o pananalita na mayroon tayo. So, ang ibig sabihin ng banal na kasulatan sa buong sanlibutan, sa lahat na ng tao. So ngayon, ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, ito yung kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Subalit, ito ang sabi, ituloy natin ang basa sa 16. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapot, ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ngayon, ang sabi po doon sa Roma, mga kapatid, na kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. At ang sabi naman dito, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang sumampalataya, ang magtuo. Kung magtuo siya sa Ginoo, mga kapatid, siya ay magpabautismo, kag siya makaangkon sang kaluwasan. Apan ang hindi magtuo, hindi siya makaangkon sa kaluwasan, kundi may silot. May kaparusahan, no, naginsiling sa balaan nga kasulatan. Kag sa 17, at lalakip ang mga tandang ito sa mga magsisisampalataya. Magpapanabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Sabi, at magsasalita sila ng mga bagong wika. Magpapanabas, may kalakip. Yung nagtuo sa Ginoo, nagtuo sa atong pinakamamahal na Panginoon, may kalakip na tanda. So ano ang tanda na ginasiling sa balaan kasulatan? Ini siya power. Power para palayason mo ang mga malain nga espiritu, demonyo. Di ba? Halimbawa, kung kamo mga kapatid, ginadamgo ba na, ang tawag yan, ginabangungot. Kumbaga, pag ikaw ginabangungot ka, ang isa na tao, so halos ang katawan mo, hindi mo na maihulag. No? Hindi mo na maihulag siya. Pero amo ni siya ang sekreto, kung nabatyagan ninyo ina, na amo na siya na ginabangungot, ano nga sa bangungot? Bangungot mangyapon diri sa inyo. No? Bangungot ba na? No? Ang inyo himuon, mga muyo kita sa Ginoo o mga muyo ka sa Ginoo na i-cast out mo ang malain nga espiritu. Kay may alat na siya minsan may time na daw ginadaganan ka, daw ginahatak ka, daw basta damo siya na pamaagi, no? Para hindi ka makaginhawa. Kaya may mga napatay mo sa amuna na sa mga amuna na ginabangungot ba na? May mga namatay tungod kay hindi nila na nakayanan. Halos hindi sila makaginhawa. Kaya, ang isa sa idea sa pamaagi, maski ikaw simpre, ang imo lawas daw, hindi makahulag, pero ang imo isip, kag ang imo, makakuan ka, makapag-isip ka. So anong himuon mo? Mga muyo ka sa Ginoo, tama ang ginasiling niya na. Sabi niya, nagapangamuyo sa Ginoo, kag i-cast out mo ang mga malain nga espiritu na. Sa pangalan ni Jesus, tabugon mo siya. Kaya may arak ka power mo, may gahom ka na nahalin sa atong pinakamamahal na Panginoong Diyos para tabugon ang mga malain nga espiritu. Kaya mo na ginsiling sa Biblia na lalakip ang mga tandang ito sa mga magsisisampalataya. Magpapalaya sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Yung masamang espiritu, yun yung mga pagkatulad po ng mga tinatawag ng fallen angels. Yung mga, minsan, di ba, kahit sa pag-aaral na, sa mga Bible study, kahit sa simbahan, minsan, di ba, inaantok tayo eh. Di ba? Naranasan ba natin yung sa simbahan, inaantok tayo, daw gusto natin ipikit ang atong mata. So si Satanas na ginahuyupan ka para hindi mo mapamatian ang pulong sa Ginoo. Dahil sa oras na mapamatian mo ang pulong sa Ginoo, i-bless ka na sa Ginoo. Amen. Pero kung ginatuyo ka na, daw ginaduyan-duyan ka na, nakatulog ka gid, no? Hindi mo na malayan ba na? Natulog ka na galit, tapos nakuha ka na lang, tapos na galit. O, di ba? So, amo nang ginaobra ni Satanas. Kaya di ba, nung panahon ni Duterte, may ano si Duterte? May ano siya, uplan, tukhang. Si Satanas naman, may arak naman siya, uplan, tuka. Kaya bawat pagtuon sa pulong sa Ginoo, aragin na siya. Kaya ginsiling sa Biblia, basi mahambal kita, si Satanas, no, aktibo na siya permi.
Oh. Patungkol sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Oh. Ara gina siya, hindi na siya ginasiling nato na wala, ara na siya. Kay okay, ginsiling gani diyan sa home. Mm. Ha? Ara na siya, maski diin basta may mga pagpupulong patungkol sa Ginoo, ara gina siya. Kay wala na siya to sa guha. Wala na siya to sa mga sabungan, sa mga sugalan, wala na siya to. Kay balaan niya na mo. Yan na. Ara na siya sa mga simbahan, sa mga nagapasalamat sa Ginoo, sa mga ginapagpala sa Ginoo, ara na siya dira. Kaya ginsiling sa Biblia, ang inyong kalaban na diablo ay katulad ng leon na umuungal, gumagala at naghahanap ng kanyang masisila. So sino ang silaon niya? Inatuhan ang silaon niya na yung mga nagasimba sa Ginoo, nagapangalagan sa Ginoo, amo na iya silaon, amo na iya mga atakihon. So karon kung kita nagkulang kita sa Ginoo, sumalimit, madala kita. Kaya amo na ang ginapukusan niya mo. Hindi niya na ginapukusan ng mga wala nagapangalagan sa Ginoo, wala na niya ginapukusan. Kaya balaan niya na iyan na. Oh. So sino ang ginapukusan ni Sayawa, ni Satanas? Ang mga nagasimba sa Ginoo. Ang mga nagapangalagad sa Ginoo. Amo na ang iya ginapukusan. Okay. Kinasiling din sa Job, dire sa libro sa Job, Kapitulo 1, ang talata po ay 6. Pamatian na doon. Ang gisiling, isang araw nga nang ang mga anak ng Diyos ay magsipangoon sa magsiharap sa Panginoon, na si Satanas ay napangoon din naman, nakasama nila. Oh. Diin si Satanas, pag may pagkakatipon ng mga anak sa Diyos, at man siya, nag-aatin man siya. Aktibo na. Kung diin ang mga nagpupulong patungkol sa Ginoo, ara na siya. Kay gusto niya na ang tanan na mga nagpamati sa pulong sa Ginoo hindi makapokus. Kaya nga, pag nakapokus na, i-bless na sila, pagpalaon na sila sa Ginoo, pagkamaayuhon na sila sa Ginoo. Kaya amo na siya nag-aatake gina siya. Diba, ari siya may isa ka kwento na kundi ang Ginoo kay amo man naman ay. Ginsiling sa Biblia, namangkot ang Ginoo kay Satanas, diin ka halin. Ang sabi sa Ginoo, sabi ni Satanas, nagababa siya sa luta, kag nagasaka siya sa Langit. nagasaka siya sa langit. So, ibaba na nato nanay ang basa no? Okay man na akong hiligay no? May halo si buhano mo. Okay. Okay kayo eh. Intindihan man? Kasabot. Kasabot man ay no? Okay. Di, ayun ta na eh. Okay. So, ibaba natin sa, di ba ang gibasa natin na sa 6, no? Job 1, 6, ibaba natin sa 5. Sabi, at nangyari nang magkaraan ang mga kaarawan ng kanilang sa city nila. Sa 1, delegate sa city. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nanggagaling? Nang magagayoy, sumagot si Satanas sa Panginoon. At nagsabi, sa pagparuot pa rito sa lupa at sa pagpamanhik manaog doon. Ano sabi? Nag-usap sila eh. Ang mahal na Panginoon at si Satanas ay nag-usap sila. At ang sabi ng mahal na Panginoon kay Satanas, saan ka galing? Bumababa siya sa lupa at umaakyat sa langit. So ngayon, ito'y isang simple lamang na Di ngayon, ang sabi ni Satanas, sige, punta tayo doon sa sabungan. Pagpunta nila doon sa sabungan, sinabi ni Satanas, lahat ng yan, akin yan. Punta sila naman doon sa mga pasyalan. Ang sabi naman ni Satanas, lahat ng yan, akin yan. Ang sabi ng mahal na Panginoon, sige, lahat naman talaga sa yan. Mga punta sila doon sa mga kasino, ang sabi niya, akin lahat yan. Sabi ng mahal na Panginoon, pinagmamalaki ang mahal na Panginoon, punta tayo na simbahan. Sigurado, akin na lahat yun. Pagpunta nila ng simbahan, simple, alam naman natin, si Satanas talagang tuso talaga yan eh. Sabi ni Satanas, mayroon sa akin. Saan? Nandun, nakasandal. Tulog, akin yun. Nakasandal na eh. Tulog eh. Sabi niya, akin yun. Pero yan talaga ang katotohanan, mga kapatid. Minsan parang matatawa tayo, pero yun talaga yung totoo. Kasi sa oras ng pag-aaral, tinutuka ni Satanas yung salita ng Diyos para
hindi natin lubos maunawaan. Yes. Hindi natin maintindihan. So ngayon, ang sabi ng banal na kasulatan, ituloy po natin ang basa. At lalakip ang mga tandang ito sa mga magsisisampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. So, itaboy natin yung mga masamang espiritu. Kaya minsan, pag halimbawa, diba, for emergency, no? Halimbawa, naglalakad ka, hinahabol ka ng aso. Tapos, hindi mo inaasahan. Sabi mo sa pangalan ni Jesus, maligas ka. Diba? Kasi may power ka eh. Yes. Diba? Diba? Galit na galit talaga yung aso. So, sabi mo sa pangalan ni Jesus, maligas ka. So, titigil yan. Mayroon na kaming kapatiran, nagpatotoo. Galing siya ng overnight prayer meeting. Madaling araw, naglalakad siya. Hinabol siya ng aso. Galit na galit yung aso. Ang sabi niya, demons of hotdog, cast out! Demon yung hotdog. Demon yung hotdog! Naging hotdog. Tigil yung aso. Ikaw ba naman gawing hotdog? Hindi tapos gitse? Pero kahit mali, mga kapatid, Oo. tumigil pa rin yung aso. Galit na galit yung aso, hinabol siya. Oh. O sabi niya, demon yung hotdog, manigas ka. Oo, dinilig siya. Kaya tumigil siya. So ibig sabihin, yung lumalabas sa bibig natin may Power. power. Kaya minsan, huwag tayong magsumpa sa tao, di ba? Yung tao, sumpa ka sa pangalan ni Jesus. Hindi, mali yun. Ha? Di ba minsan, pag galit na galit ka sa isang tao, mamatay ka na sana. Di ba? Pero may power yung sinasabi natin. Oo. Tapos sabihin, sana madulas ka. Dulas na karon. Diba? So, yun yung isa sa bagay na dapat nating binabantayan. Dahil yung lumalabas sa bibig natin ay may Power. power yan. Minsan ini-ignore lang yan ng marami. Kaya nga minsan nangyayari yan, mga kapatid, dahil nga po may power po yan. So ngayon, ang sabi ng banal na kasulatan, at lalaki ang mga tandang ito sa mga nagsisampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, at magsasalita sila ng mga bagong wika. So ngayon, ito naman, ano yung bagong wika? Kasi, di ba, tayo naglilingkod na tayo sa mahal na Panginoon, so mayroon tayong bagong wika na sinasabi. Ibig sabihin, yung bagong wika, kung tayo noon, nagmumura tayo, nagsasalita tayo ng mga masakit na salita, sumusumpa tayo sa mga tao, o sinusumpa natin sila kung ano mga sinasabi natin sa kanila, so dapat ngayon ay bago na. Oo. So ibig sabihin, iba na yung pangungusap na sasabihin natin. Ano? Kumbaga, hayaan mo na, Diyos ang bahala dyan. Oo. Ibig sabihin, pinapasa Diyos mo na lahat. Di ba? Halimbawa, nilalait ka, inaapi ka, parang, bahala na ang mahal na Panginoon. Huwag na tayong magsalita ng against pa sa kanila. Yes. Di ba? Nang masasakit para sa kanila. Kasi alam ng Diyos yan. Ha? Ngayon, dahil nakita ng mahal na Panginoon, yun po ay sign po yun ng ating pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. So, ibig sabihin, inaasa natin lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Diyos. Praise the Lord. Yes. Okay. Bahala na po. Sir Jen. Oo. So, yun, no? May kapangyarihan tayo para lupigin ang mga masasamang espiritu. So ngayon, nasabi, magsasalita sila ng mga bagong wika. Ibig sabihin, yun na po yung pagmumura, dapat iniiwasan na po natin yun dahil nga tayo nga po ay naglilingkod na o sumampalataya na tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sabi ng banal na kasulatan, huwag nating bigyan ng daan itong si Satanas na makapasok sa atin. Yes. Dahil sa oras na magsalita tayo ng mga bagay na hindi maganda, so ibig sabihin, ini-invite natin si Satanas sa ating buhay o sa sarili natin. So ngayon, dapat sinisikap natin na ito ay unti-unting aalisin. Diba? Halimbawa, kung sa isang araw, 100 beses kang makapagsalita, makapamuyayaw. Oo. Amat-amat, bawasan mo lang isa. O pagkasunod naman na, adlaw naman, bawasan mo naman ang isa naman.